Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Azer. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Merry Christmas! Palakpakan muli natin ang ating Mesiyas, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Batiin natin ang mga katabi natin, Merry Christmas! Bakit parang, alam niyo po ang mahal na araw sa February pa, ha? Ang semana o ang Kwaresma sa February pa. Tayo ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Huwag nating kalilimutan yan. Kaya sana, huwag nyo kagad tanggalin. Yan ang nangyayari, no? Ang tagal-tagal nating hinihintay. Ang aga nating ipagdiwang ang Pasko. Tapos kung kailang Pasko na, wala na. Pagod na. Ayaw na. Ubus na. Huwag nating kalimutan, Pasko pa rin po. Panahon ng Kapaskuhan ngayon. Huwag nating kalimutan, ipagpasalamat sa Diyos na, Lord, thank you, nakapagpasko ulit ako. At huwag natin kalilimutan ang maraming tao na naging bahagi ng taon na ito na 2 araw na lang matatapos na. Patapos na po ang taon na ito. Sana tapusin natin ang taon na ito nang bumabalik tanaw, hindi lamang sa maraming pagsubok, problema, pagkukulang, away, paghihirap. Balikan natin ang maraming beses na iniligtas tayo ng Diyos. At yan ay sa tulong ng maraming tao na naging biyaya sa buhay natin. At kung meron man tayong pare-parehong inaalala kapag nagba-birthday tayo, ay walang iba kundi ang ating mga sariling ina. Ang mga nanay natin
Kaya nga bago mag-December 25, anong meron tayong mga Pilipino? Simbang gabi. Sino ang pinarangalan natin ng simbang gabi? Si Maria. Yan ay nobenaryo sa karangalan ni Maria. Sapagkat nagpapasalamat tayo kay Maria. Kung hindi ka nag-oo doon sa anghel, wala kaming Pasko. Salamat sa iyo, Maria, isinakripisyo mo ang plano mo sa buhay. Nakatakda na silang magpakasal ni Jose. Nang dumating ang plano ng Diyos, hindi naging madamot si Maria. Ibinigay niya ang buhay niya sa gusto ng Diyos. At mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang kwento ng isang balo, isang babaeng propeta, si Ana. Araw-gabi siyang nasa templo. Kahit na siya ay namatayan ng asawa, kahit siya ay matanda na, hindi niya iniwan ang Diyos. Hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Kaya sana, Sabado ngayon, huling Sabado sa taon na ito. At alam natin, ang bawat Sabado ay ating araw ng debosyon sa mahal na Birheng Maria. Napakagandang tapusin ang taon na ito kasama ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. At ano ba ang dasal ng isang mabuting magulang? Ano ba ang dasal ng isang mabuting ina? Yung sinasabi ng unang pagbasa natin, yung huling bahagi ng ating unang pagbasa, yan ang dasal ng isang mabuting magulang. Na Lord, sana ang anak ko lumaking hindi makamundo. Hindi alipin ng material na bagay. Sana ang anak ko, Lord, lumaki at tumandang hindi alipin ng mundong ito. Ang gandang pakinggan nung huling bahagi ng unang pagbasa. Huwag ninyong ibigin ang sandibutan o ang mga bagay ng sandibutan. Ang ibigin ninyo ay ang Diyos. Mga magulang, kagaya ni Ana, kahit matanda na kayo, kahit uugod-ugod na kayo, kahit hindi na kayo sumusweldo, kahit wala na kayo na ibibigay sa anak ninyo, huwag ninyong kalilimutan, hindi natatapos ang pagiging magulang. Hanggang dulo, ikaw ang nanay. Hanggang huli, ikaw ang tatay. Hindi magbabaliktad yun. At ito sana ang gawin mong dasal, ang gawin mong pangarap, ang ibilin mong mabuti sa iyong mga anak. Anak, merong pang higit kesa sa mundong ito. Yan ay si Kristo na magliligtas sa iyo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, bago tuluyang matapos ang taon na ito, katulad ni Ana, huwag natin kalimutan ang ating buhay panalangin. Higit sa anuman, kanino man sa mundong ito, huwag natin kalilimutan, ang lahat ay bigay ng Diyos, ay biyaya ng Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay mo, hayaan mong ang Diyos pa rin ang magpatakbo ng buhay mo. At para sa mga taong ginamit ng Diyos at ginagamit pa rin ng Diyos para hindi ka maligaw, para hindi ka makalimot, ipagdasal mo na sana huwag kang maubusan, huwag kang mawalan ng tiwala na araw-araw hindi ka bibigyan ng Diyos ng maraming tao, kundi ang ipagdasal mo
bigyan ka ng Diyos ng tama at mabubuting